Magandang araw sa iyo, kabaryo. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo parate. Matagal ko na sanang nais ibahagi sa karamihan ang aking kwento. Kaso lang, natatakot ako. Baka matuntun ako ng mga taong naging dahilan sa pinaka nakakatakot kong karanasan. Sa pagkakaalam ko kasi, hindi lang sa iisang lugar sa Pilipinas umiiral ang mga taong ganito. Maaring nasa makabagong mundo na ang ating ginagalawan. Pero ang totoo para sa akin, teknolohiya at gusali lang naman ang nagbago. Pero ang mga uri ng nilalang na noon pa man ay nakikihalubilo na, sa atin ay nananatili pa rin sila sa ating mundo, mapasa hanggang ngayon. Nga pala, kabaryo, itago mo na lang ako sa pangalang Jerome. 5 taon na akong migrante dito sa Canada. Nagdesisyon ako na manirahan na dito dahil wala na akong pamilya sa Pilipinas. Matagal na rin na may nga ang aking mga magulang. Nandito rin ang kapatid ko na may sarili ng pamilya kagaya ko, at ang bunso namin ay nasa ibang bansa naman. Bumabalik lang ako ng bansa natin kapag dinadalaw ko ang puntod ng aking mga magulang. Bukod doon ay wala nang iba pang dahilan. Sa totoo lang, kabaryo, hindi man magandang pakinggan pero isinusumpa ko, hindi na ako maninirahan pa sa Pilipinas. Nang minsan ako'y umibig sa isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Nangyari ito taong 1995. Huling taon ko sa kolehiyo, sa kursong arkitekto. Nakilala ko ang transferee na itago natin sa pangalang Crisette. Nasa 3 taon sa kolehiyo. Maganda, maputi at kutis mayaman. Hindi ko inakala na galing siya ng probinsya. Sa isla ito ng Sibuyan. Noong nalaman ko ang lugar na pinagmulan niya, ay napatanong ako kung saan babanda ang islang iyan. Bahagi pala ng probinsya ng Romblon ang isla nila. Sa panahong ito, kabaryo, ay nasa Maynila ako nag-aaral. Pero sa Baguio talaga ako nagmula. Kaya naman malayang malaya akong namumuhay sa kabisera bilang estudyante at isang binata. Aaminin ko, kabaryo, nakailang relasyon na rin ako. Ngunit iba talaga ang dating sa akin ni Crisette, o tawagin na lang natin siya sa palayaw niyang Chris. Upang mapasagot ko itong si Chris, ay kinakailangan ko pang hiwalayan ang aking kasintahang sa panahong iyon na itago natin sa pangalang Madel. Alam ko at aminado ko, kabaryo, naging mapusok at makitid ang pag-iisip ko noon. Dala na rin siguro ng aking kabataan. Ako na mismo ang naghanap ng dahilan upang maghiwalay kami ni Madel. Iniwan ko si Madel sa napakababaw na dahilan. Biglang isang araw ay hindi ko na siya gusto. Para bang papel na basta ko na lang siya iniwang, kabaryo. Nasaktan ko itong si Madel, at iyon pa ang dahilan kung bakit lumipat siya ng paaralan. Noong wala na si Madel sa buhay ko, ay doon na ako nag-umpisang pormahan si Chris. Ramdam ko naman na may gusto siya sa akin. Pero syempre, bilang Pinay at taga-probinsya pa, ay asahan mo na ang pagiging pakipot nito. Pero ewan ko ba, para bang naging sunod-sunura na ako kay Chris. Hindi naman siya tipikal na probinsyana. Yun bang Maria Clara ang dating? Hindi mo nga akalain na hindi siya laking Maynila. Matapang at palaban
ang ugali ni Chris. At hindi rin iyon nagpapatalo sa kung anumang tuksuhan. Ilang buwan na rin akong nanliligaw sa kanya. Pero hindi pa rin siya bumibigay sa akin, kabaryo. May mga pagkakataon nga na susuko na ako. Ngunit hindi ko naman kaya na hindi ito makita kahit isang araw lang. Bukod sa ganda at tindig, ay isa ring mananayaw si Chris sa universidad na mas lalo kong hinahangaan. Alam ko naman na sinusubok lang ako ni Chris, kaya hindi ako nagpatinag at hindi nawalan ng pag-asa. Minsan isang hapon, medyo nahuli ako sa pagsundo sa kanya dahil natagalan ako sa huling paksa namin sa hapong iyon. Patakbo pa ako na nagpunta sa kanilang silid, ngunit nakita ko na lang na may ibang kasama na si Chris. Itong si Martin, isang criminology student. Halos sumabog ako sa selos noon, kabaryo. Pero wala naman akong karapatan dahil hindi naman kami magkasintahan. At kung susugod ako, baka mapahiya lang ako. Kaya noong nagkaroon ako ng pagkakataong harapin itong si Martin, dito ko ito kinumpronta. Matapang ko siyang binalaan na tigilan niya na itong si Chris. Hindi naman nagpatinag si Martin at unahan na lang daw kami sa puso ni Chris. Muntik na nga kaming magsuntukan noon. Mabuti na lang at naawat kami ng aming mga tropa. Hindi nga naglaon, kabaryo. Sinagot na ako ni Chris. Sobrang saya ko nun nang tuluyan ng napasakin ang isang napakagandang dalaga. Subalit isang araw, nang maging kami ni Chris, habang papauwi na ako sa boarding house, dito tinambangan ako ng 5 kalalakihan. Kahit lumaban man ako, ay wala pa rin akong panama sa 5. Iniwan nila akong bugbog sarado sa gilid ng kalsada sa isang madilim na iskinita. Ilang minuto din akong nanatili sa semento dahil labis kong ininda ang bugbog kong natamo mula sa hindi ko kakilalang mga kalalakihan. Hindi naman ako nila pinagnakawan. Buong gabi kong ininda ang pananakit ng katawan at may mga pasarin sa muka, dahilan upang hindi ako nakapasok kinabukasan. Pero pagsapit ng hapon ay pinilit kong magpunta ng universidad at inabangan ko si Chris sa labas. Laking gulat na lamang niya nang makita ako sa ganoong sitwasyon. Labis siyang nag-aalala at tinanong kung sino ang may gawa sa akin noon. Wala naman akong may sagot. Kitang-kita ko sa mukha ni Chris ang pag-aalala at galit. Kahit papaano ay gumaan ng pakiramdam ko dahil talagang mahal ako ni Chris. Imbis na siya ang ihatid ko sa sakayan ay ako pa ang sinamahan niya pa uwi. Inasikaso niya ako, kabaryo. Siya pa ang naghanda ng aking hapunan. Iyon nga lang, hindi niya ako sinabayan sa pagkain. Nagpaalam na rin siya dahil gabi na. Mas mabuti naman na umuwi na siya dahil baka sapitin pa siya ng paglalim ng gabi. 2 araw din akong lumiban noon sa klase upang kahit papaano ay matuyo na ang mga sugat ko sa muka. Gaya ng inaasahan ay pinagtatawanan ng ibang estudyante ang naging itsura ko. Subalit lahat naman ng iyon ay inaway ni Chris. Kahit papaano ay gumaan ng pakiramdam ko. Hanggang sumapit ang hapon. May 1 oras pa kasi akong bakante kaya
tumambay muna ako sa aming court. Ilang minuto pa ay lumapit ang grupo ni Martin. Siyempre, alam ko na ang gagawin nila. Kinutya at pinagtatawanan nila ako. Nais ko man siyang sapakin, pero alam ko na ako din ang madedehado. Nasipat ko na lumihis ng daan si Martin at ang isa pa. Dito nagtungo sila sa palikuran. Dahil sa galit at panggigigil ko, ay kumuha ko ng isang tubo upang pagpapaluin sila. Marahan akong sumunod sa palikuran. Nakita ko na silang nakatalikod ngunit natigilan ako. Sa aking narinig, pinag-uusapan nila ang pambubugbog sa akin. Pakana pala iyon ni Martin dahil sa galit niya, dahil sinagot na ako ni Chris. Nagbayad siya upang ipabugbog lang ako. Mapera kasi ang pamilya ni Martin at anak siya ng isang pulis. Naisip ko na kung may gagawin ako sa kanya, sa oras na iyon ay tiyak na babalikan niya ako. Ayaw ko naman siyang patayin dahil hindi naman iyon kakayanin ng konsensya ko. Lumabas na lang ako at halos mapasigaw na ako sa galit. Hanggang sa uwian ay napakasama ng pakiramdam ko. At napansin iyon ni Chris. Habang naglalakad kami, hindi ko na rin napigil ang sarili at nasabi ko sa kanya na si Martin ang nagpabugbog sa akin. Nagalit itong si Chris at hinawakan niya ang kamay ko upang bumalik sa paaralan at magsumbong sa aming mataas na guro. Subalit pinigilan ko siya dahil wala naman akong ebidensya. Ngunit hindi pa tumigil si Chris at niyaya niya ako na magpunta sa mga otoridad, pero pinigilan ko naman siya dahil nga pulis ang ama ni Martin. Tiyak, wala ring mangyayari sa gagawin namin. Napabuntong hininga na lamang ang aking kasintahan. Pinakalma ko na lamang siya. At habang pauwi na ako, ay nag-iisip ako ng paraan upang makaganti kay Martin. Pero dapat, hindi niya malalaman na ako ang may kagagawan. Kung may sapat na pera lang sana ako para ipabugbog din ang hayop na yon. Kinabukasan, akmang susugurin na ni Chris itong si Martin. Pero mahigpit ko itong pinigilan. Aba, hindi naman pwede yan, Jerome. Hayaan mo na lang na ganyang-ganyanin ka ni Martin na yan. Galit na sambit sa akin ni Chris. Chris, ayoko na pati ikaw ay madamay pa. May araw din ang Martin na yan. Sambit ko sa kanya. Makalipas ang 2 araw, hindi ko na nakikita itong si Martin. Nais ko man na magtanong sa mga kagrupo niya, ay hindi ko na lang ginawa. Ayon naman sa kaibigan ko, 2 araw na raw na lumiban itong si Martin. At kaninang umaga raw ay nagpunta ang mga magulang ni Martin sa paaralan at kinausap ang mga guro nito kung may alam sila dahil nawawala daw itong si Martin. Nang nalaman ko iyon, kabaryo, ay pinagdasal ko pa na sana hindi na matagpuan ang hayop na iyon. Lumipas pa ang ilang araw ay kalat na sa buong universidad ang pagkawala ng isang estudyante. Jerome, may alam ka ba sa pagkawala ni Martin? Bulong sa akin ni Chris. Umiling naman ako, kabaryo. Aminado ako na gustong-gusto kong bugbugin at saktan itong si Chris, pero ang mas higit pa doon
ay hindi ko na kayang gawin pa. Kahit nasa kapulisan pa ang kanyang ama, ay hindi na talaga natagpuan itong si Martin. Hanggang sa nawala na lamang ang isyong iyon. Mabuti na lamang ay hindi ko na sinabi sa iba pa. Pero masama ang tingin sa akin ng mga kagrupo nito. Pero mahirap naman na ako ang pagbibintangan nila. Dahil ayon sa investigasyon, sila ang mga huling nakasama ni Martin at inihatid pa nga nila ito pa uwi. Kinaumagahan ay wala na si Martin sa bahay. Ilang linggo ang nakalipas. Bigla na lang akong hinawakan at hinila patungo sa likod ng gusali ng aming paaralan. 4 na kalalakihan na pawang kagrupo ni Martin. Ibinintang nila sa akin ang pagkawala ng kanilang kaibigan. Ako lang daw ang may motibong gawin niyon. Bakit ako magkakaroon ng motibo? May ginawa ba siya sa akin? Pagkukunwari kong sagot dito. Basta. Galit kasi siya sa'yo. Wika dito ng isa. Isang sapak ang bumulaga sa akin. Nasundan pa ito ng tadyak at marami pa. Wala akong kalaban-laban sa 4. Mabuti na lang ay dumating si Chris. Pinagbabato ng aking kasintahan ang mga lalaking iyon. Sa muli ay ipinagtanggol na naman ako ng aking nobya. Nagtakbuhan ang mga lalaking iyon. At sa pagkakataong iyon ay hindi na pumayag si Chris na hindi na kami magsumbong sa aming pinakamataas na guro. Dahil sa pangyayari ay nabigyan ng 1 linggong suspensyon ang mga nanakit sa akin. Chris, salamat pero tiyak ako, babalikan nila tayo. Lalo ka na. Pag-aalalang wika ko sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanila, Jerome. Lumaban ka naman minsan. Wika nito sa akin. Bilang isang lalaki ay nakakahiya na lagi na lang ang babae ang nagtatanggol sa akin. Kaya naman bumawi ako sa aking kasintahan. Naghanda ako sa inuupahan kong bahay. Isang simple ngunit puno ito ng pagmamahal. Sinorpresa ko si Chris sa aking mumunting handa para sa aming hapunan. Ramdam ko naman na nasorpresa ko nga itong si Chris. Masasarap na salitang pag-ibig ang narinig ko mula sa kanya. Kaya lang kabaryo, ni isa sa niluto ko ay hindi niya kinain. Panay prutas lang siya at tubig. Noon ko lang nalaman na purong gulay pala ang kinakain ng aking kasintahan. Gayunpaman, ayos lang sa akin yon. Ang mahalaga, pinadama niya sa akin na mahal niya ako. Subalit hindi pumayag si Chris na darating kami sa punto na may mangyayaring higit pa sa halikan. Ang sabi niya sa akin, kung mahal ko daw siya, ay dapat hintayin ang tamang panahon na gawin na namin ang mga bagay na iyon. Nakakabitin man, pero masaya ako dahil hindi kaladkaring babae ang kasintahan ko. Sa tingin ko siya na talaga ang ihaharap ko sa altar, kabaryo. Makalipas ang 1 linggo, ay nabalitaan na lang namin na ang mga kaibigan ni Martin na suspinde ay hindi na bumalik dahil nawawala raw ang mga ito. Sa pangyayaring ito ay naalarma na ang buong universidad. 5 estudyante na ang bigla na lamang nawawala. Subalit napaisip ako, bakit si Martin at mga kaibigan niya ang nawawala?
kung saan may atraso sa akin ang lahat. Kung tutuusin, kabaryo, ako ang may motibo upang saktan sila. Sinabi ko naman ito kay Chris at pinayuhan niya ako na wag nang ipagsabi sa iba. Baka daw ako pa ang mapagbintangan. May magandang naidudulot sa akin ang pagkawala nila dahil muling natahimik na ang aking buhay sa araw-araw. Hanggang sa isang buwan na lang ay matatapos na ako sa kolehiyo. Masaya ako pero nalulungkot din dahil hindi ko na makakasama si Chris. Ngunit siniguro niya naman na magiging tapat siya sa akin. Gayunpaman, napag-uusapan namin kung saan kami magbabakasyon. Niyaya ko siya na magpunta ng Baguio. Ngunit nakiusap siya na sa kanilang isla muna kami dadalaw. Tutal, magtatapos naman daw ako. Naisip ko din na mas maganda sa kanilang isla lalo pa ay sabik ako sa dagat. Wala kasing ganoon sa Baguio. Sumapit na rin ang araw ng aking pagtatapos. Sa araw ding iyon ay ipinakilala ko si Chris sa aking mga magulang at ang iba kong kapatid na lumuwas pa mula Baguio upang dumalo sa pinakahihintay kong araw. Ang makapagtapos na sa wakas. Masaya rin ako dahil nagkapalagayan agad ng loob sina Chris at ang aking pamilya. Wala na nga akong mahihiling pa. 1 taon na lang din ang bubunuin ni Chris sa kolehiyo. Magtatrabaho na din kami upang buuin ang aming kinabukasan. Napakasaya ko, kabaryo, ng araw niyon. Buo na ang sarili ko na si Chris na ang makakasama ko habang buhay. Dumating na ang araw na haharap na ako sa mga magulang ni Chris sa isla ng Sibuyan. Magkahalong kaba at pananabik ang aking nadama. May agam-agam rin ako na baka hindi ako magustuhan ng mga magulang ng aking nobya. Jerome, ano ka ba? Buong biyahe ka na lang ba magiging balisa? Ani ni Chris na tumatawa pa. Mula Kalakhang, Romblon ay nagbangka pa kami papunta sa kanilang isla. Hindi ko lubos na mamuhay ng ganito. Pakiramdam ko, napakalayo sa kabiasnan ang lugar na pupuntahan namin. Sa totoo lang, kabaryo, pangarap ko talaga na sa Maynila o sa ibang bansa na manirahan. Di hamak na mas maganda ang pamamalakad doon kaysa dito sa atin. Habang tinitingnan ko si Chris na inililipad ng hangin ang kanyang mahabang buhok, ay nakita ko na ang aming kinabukasan. Nakangiti ako sa kanyang tabi, kasabay ang iba pang mga pasahero sa bangkang demotor. Isa na lang ang susuungin ko, ang pagharap sa mga magulang ng aking nobya. Pero batid ko ang pagiging tahimik ni Chris sa tuwing binubuksan ko ang paksa ukol sa aming hinaharap. Sa pakiramdam ko ay hindi pa siya handa. Marahil magulo pa ang isip niya dahil nasa huling bahagi na ng labanan sa pag-aaral. Sa halos 2 oras ay narating din namin ang isla ng Sibuyan. Sumakay din kami agad ng isang jeep na may 1 oras din na binaypay ang kalsada. Panay tingin lang ako sa aming nadadaanan. Samantalang si Chris ay tahimik lang, para bang may malalim na iniisip. Marahil pareho din kami ng pakiramdam kung magiging maayos ba ang pagharap namin sa kanyang mga magulang. Habang nasa biyahe kami, ay napansin ko na nakatingin sa akin ang karamihan sa mga pasahero na
halatang lokal na sa lugar. May mga sandali rin na tumitingin si Chris sa kanila na animoy magkakakilala. Pero wala namang salita sa bawat isa. Taga-probinsya din ako. Pero kakaiba yata ang mga tao sa isla. Hindi ko na lang binigyan pa ng malaking pansin ang mga napapansin ko. Ang mahalaga ay mairaos ko ang pagkakataong ito. Kung hindi man ako matanggap ng mga magulang niya ay ipaglalaban ko pa rin itong si Chris. Total, kami naman ang magsasama. Sa pagbaba namin sa lugar ay sumakay pa kami ng tricycle. Talagang susubukin ang tibay mo sa haba ng biyahe. Pansin ko na hindi man lang nagsabi si Chris sa lugar na pupuntahan namin, doon sa nagmamaneho ng tricycle. Basta na lang kaming sumakay na tila anab na ng driver ang pupuntahan namin. Mas lalo akong nagtaka dahil hindi man lang nag-abot ng pamasahe si Chris at tumango lang sila sa isa't isa. May napapansin na rin akong kakaiba sa aking kasintahan. Tila ba nawala ang lambing nito sa akin. Hindi na rin siya humahawak sa aking kamay. Inisip ko na lang na baka masyadong makaluma ang mga magulang niya at ayaw makita na magkahawak ang aming kamay. Sumunod na lamang ako sa kanya. Nagtanong ako kung malayo pa ba ang lalakarin. Lumingon lang sa akin si Chris at bahagya itong ngumiti. Sa isang maliit na komunidad, nakarating kami. Mas tumindi pa ang pagkailang ko sa mga paligid dahil lahat ng mga nadadaanan naming mga tao ay nagtitinginan sa akin. Yun bang tipong sinusundan ka ng tingin hanggang sa mawala ka na sa kanilang paningin at saka lamang sila titigil sa pagtitig. Kahit may ginagawa ay talagang tumitigil upang titigan lang ako. Chris, nakakailang naman ang mga tao dito sa inyo. Wika ako sa kanya. Ganyan talaga ang mga tao dito kapag may bago sa lugar namin. Hayaan mo lang sila. Sagot niya sa akin. Hanggang sa tumigil na kami sa isang bahay na may kalakihan. Purong kahoy ito, pero halatang maayos ang kalagayan ng pamumuhay. Kaso lang, napakatahimik na parang walang nakatira. Pumasok na kami sa bakod. Laking gulat ko na lang dahil may nakatayo ng lalaki na may edad sa may entradang pintuan. Diretso ito kung makatingin sa akin. Ipinakilala agad ako ni Chris sa tatay niyang si Mang Limuel. Agad naman akong nagbigay galang ngunit tumitigil lang sa akin ang ama nito. At wala man lang itong reaksyon ng malaman na kasintahan ako ng kanyang anak. Pinapasok kami agad sa loob. Nagulat na naman ako dahil may mga tao sa loob na nakaupo sa salas at may mga nakatayo pa. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Pakiramdam ko nanliliit ako. Kakaiba sila kung tumitig. Walang emosyon at tahimik lamang. Taliwas sa ugali ni Chris na maingay at madaldal. Subalit si Chris din, sa sandaling iyon ay seryoso at tahimik lamang. Naisip ko tuloy na sa Maynila lang ganoon si Chris at habang nasa bahay nila ay tahimik lang ito. Kagaya sa mga dalagang Pilipina. Nasa 4:00 na ng hapon nang makarating kami. Matapos kong may ayos ang mga gamit sa isang silid, ay lumabas agad ako. Naghihintay na pala sa akin si Chris sa labas ng pinto.
Dito nagtungo kami sa salas upang kumain ng mga kakanin. May isang babae na nakatayo sa gilid ng upuan na may bitbit na inumin. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ba nila ako kakausapin? Baka naman mamaya nagalit sila. Dahil hindi man lang nila nakita na nanligaw ako sa'yo ha. Sambit ko rito sa aking nobya. Tumigil ka, Jerome. Mamaya, kakausapin ka din nila. Kumain na lang muna tayo. Seryosong tugon ng aking nobya. Inabisuan ako ni Chris na manatili muna sa silid habang hinihintay ang hapunan. Sa sarili ko, nakakapagtaka naman. Imbis na magkasama kami upang hiharap ako sa pamilya niya. Pero, andito lang ako sa kwarto at nababagot na. Habang gumagabi na kabaryo, ay naririnig ko na umiingay na ang paligid. Para bang may papiging sa araw na iyon. Iniisip ko pa na baka welcome party to para sa akin at nagkukunwari lamang sila na hindi sila masaya na makita ko. Mga bandang 7:00 na ng gabi, hindi ko namalayan na nakaidlip pala ako. Nagising na lamang ako nang nasa tabi ko na itong si Chris, balisa at hindi ito mapakali. Ayon sa kanya, masama lamang daw ang pakiramdam niya. Pero iba ang tingin ko, kabaryo. Hindi naman siya mukhang may sakit, kundi punong-puno ito ng pag-aalala. Kaya naman pinilit ko siya na sabihin ang totoo. Imbis na sumagot, ay nagpaalam muna siya na lalabas. Pupunta daw siya ng banyo. Nais ko sanang lumabas pero nag-iba na ang pakiramdam ko. Parang may mali kasi. Sa pagdating pa lang namin may mali na pero hindi ko binigyang pansin. Mas nanaisin ko pa na magalit ang pamilya ni Chris sa akin kesa naman haharapin ko ng mga tao na tila walang emosyon. Mas nakakabahala yung ganon. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok itong si Chris na mangiyak-ngiyak na. Jerome, mahal na mahal kita. Hindi naman ito yung plano ko eh. Pero napagtanto ko na mahal kita, Jerome. Patawarin mo ako. Bungad sa akin ni Chris. Hindi ko naman maintindihan ang aking kasintahan sa kanyang inasta. Kaya naman pinilit ko itong sabihin ang totoo. Akmang sasagot na si Chris, ay may biglang kumatok ng malakas sa pinto. Agad niyang isinara ang pinto at galit na ang kanyang ama na pinalalabas siya. Umiiyak na itong si Chris na yumayakap sa akin habang ako naman ay takang-taka sa pangyayari. Ayaw ba nila sa akin maging kasintahan mo? Pwes, ipaglalaban kita, Chris. Haharapin ko sila. Sambit ko sa aking nobya. Wag na wag mong gagawin yan, Jerome. Hindi mo alam. Biglang tugon ni Chris na puno ng pangamba. Halos magiba na ang pinto sa galit ng kanyang ama. Napadungaw naman ako sa bintana. Nasa 2nd palapag kasi kami noon. Nasipat ko ang iilang mga tao na nakatingala sa bintana kung nasaan kami. Iba ang hilatya ng mga pagmumukha nila. Para bang gigil na gigil pero nakangiti ang mga ito. Chris, lumabas ka dyan. Ibigay mo na sa amin ang kasama mo. Sigaw ng ama ni Chris. Itay, nagbago na po ang isip ko. Huwag niyo pong kunin si Jerome. Mahal na mahal ko siya.
Sambulat dito ni Chris. Nang mga oras ni yon kabaryo, ay hindi ko na talaga alam ang nangyayari. Ganun na ba kasama ang ginawa ko na mahalin ang kanilang anak upang hahantong sa ganitong gulo? Sa pagpupumilit ng kanyang ama, ay laking pagtataka ko na lang na ang solidong pinto ay nasira gamit lang ang katawan ng matanda. Bumungad sa amin ng nanlilisik na mga mata ng kanyang ama, pati na rin ang iba pang kasama nitong mga kalalakihan. Bago pa man makalapit ang kanyang ama, ay may kinuwang kwintas itong si Chris at itinutok ito sa mga nais sumugod. Natigilan sila at mukhang gulat na may takot. Pansin ko na nakatitig sila sa kwintas na may itim na makintab na bato. Parang holen kung may hahalin tulad mo yon kabaryo, dahil malaki ang sukat nito. Mas lalo akong nawindang sa nangyayari. Ang galit na mga tao ay biglang nabahag ang buntot nang makita ang kwintas na iyon. Umalis kayo riyan. Pararaanin mo kami, dahil kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Pagbabanta dito ni Chris, pinakuha niya sa akin ang mga gamit ko at agad niya akong hinawakan at dahan-dahan kaming nakalabas ng kwarto habang gumigilid naman ang mga tao. Nasa iyo pala yan, anak. Pagtataka ng kanyang ama. Oo, at hindi ako magdadalawang isip na gamitin ito kapag sinaktan niyo si Jerome. Itay, hayaan na natin na makaalis si Jerome. Parang awa niyo na. Turan dito ng aking nobya. Hindi ko man lubos na naintindihan ang nangyayari, ay nanahimik na lang ako at sumunod sa nais ni Chris. Mukhang may kakaibang nangyayari sa lugar. Sa aming pagbaba, ay nakita ko ang mga tao sa salas na nakasuot ng balabal na itim. Animoy kasuotan ng isang kulto. Mas nagulat pa ako kabaryo nang makababa na kami sa bakuran, dahil kitang-kita ko ang dalawa pang kalalakihan na nakatali sa may kawayan. Nakabusal at wala rin itong pang-itaas na damit. Base sa kanilang reaksyon, ay humihingi sila ng saklolo. Sinabi ko kay Chris na tutulungan ang mga lalaking iyon. Ngunit sabi niya sa akin, mahihirapan lang daw ako kapag may kasama pang iba. Mas maigi na sarili ko na lang daw ang iisipin ko. Nang makarating na kami sa kalsada, ay nakita ko pati mga kapitbahay ay nagtitinginan sa amin, na para bang nais nila kaming saktan. At sa tuwing itatapat ni Chris ang kwintas ay nagkukubli agad ang mga ito. Paatras kami na lumalayo sa lugar, habang dahan-dahan naman na nakasunod ang pamilya ni Chris at iba pa. Anak, ngayon ka pa ba magkaaganyan? Ilang lalaki na ba ang dinala mo dito? Naawa ka lang ba sa taong yan? Ang katanungan ng kanyang ama. Itay, tama na. Hindi ko kayang mawala si Jerome. Palayain na natin siya. Pakikiusap ni Chris. Dahil sa palaging si Chris na lang ang nagtatanggol sa akin, hindi na ako nakatiis na magsalita. May mga katanungan akong ibinato sa kanyang ama. Subalit ngumisi lang ito at nagwikang bakit hindi si Chris ang tanungin ko. Humarap si Chris na umiiyak. Bago niya inamin ang lahat, ay sinabi niya kung gaano niya ako kamahal at handa niyang kalabanin ang sariling kadugo para sa pagmamahal niya sa akin. Ayon kay Chris, siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Martin at sa mga kaibigan nito.
dahil sa mga nagawa nitong kasalanan sa akin. At ako na ang ikalimang dinala niya sa isla, hindi upang ipakilala sa mga magulang niya bilang kasintahan, kundi gagawing alay sa taunang ritual. Nanlaki na lamang ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala sa mga katagang binitawan ng aking nobya. Sa kanyang pagpapatuloy, ginagawa nila ang taunang ritual para sa Diyos na kanilang sinasamba at nangangailangan ng 3 alay na buhay sa bawat taon upang mapanatili ang tibay ng kapangyarihan at kaayusan ng buhay. Kapangyarihan? Takang tanong ko kay Chris. Sa inamin ni Chris sa akin ay para bang tumigil ang mundo ko, kabaryo. Hindi man ako naniniwala, pero base sa mga nangyayari sa paligid ay pinatunayan nito ang pag-amin sa akin ni Chris na isa siyang aswang. Ngunit sa kabila ng pag-amin sa akin ni Chris ay mas nanaig ang pagmamahal ko sa kanya. Hahawakan ko na sana siya sa sandaling iyon, subalit umiwas itong si Chris. Umiwas siya habang umiiyak. Hindi raw kami nararapat sa isa't isa. Masisira lamang daw ang aking mga pangarap kapag patuloy siyang nakisama sa akin. Nasa magkaibang mundo kami. At noong una ay kaya lamang niya ako sinagot upang gawing alay sa oras na ito. Pero habang bumabiyahe daw kami papunta sa isla ay hindi niya maiwasan ang katotohanan na totoong pag-ibig na ang kanyang nararamdaman sa akin. Nang may biglang sumugod mula sa aming tagiliran, isang lalaki na iba na ang itsura. Kumapal ang noo, kulubot ang muka at may mga pangil. Subalit hindi man lang dumampi ang mga kuko nito sa akin. Bagkos, mabilis na naitarak ni Chris ang kanyang kamay sa dibdib ng aswang at hinugot nito ang puso. Tumambad sa akin ang aking kasintahan na may hawak-hawak na puso at tumatagaktak pa ang dugo mula rito. Ito ba? Ito ba ang babaeng ihaharap mo sa altar, Jerome? Malungkot na wika ni Chris. Dahil sa nangyari ay parabang umurong ang dila ko, kabaryo. Iniabot sa akin ang kwintas na hawak nito. Hindi raw ako kayang saktan ng mga aswang kapag hawak ko iyon. At sa tuwing ibabagsak ko na sa lupa ang bato, ay mamamatay ang lahat ng aswang na nasa paligid. Ang sino mang may hawak nito ay siya lang ang magiging ligtas sa mga aswang. Hindi ko kayang abutin ang kwintas dahil para na ding babagsak ang katawan ko sa takot at gulat. Pinilit ko sa sarili na bangungot lang ang lahat. Ilang saglit pa ay biglang isinabit ni Chris ang kwintas sa aking leeg. Jerome, mahal kita. Umalis ka na. Pakiusap na sigaw ng aking nobya. Dito, kabaryo, itinulak niya na ako palayo at humarap siya sa mga aswang. Kitang-kita ko ang pagbabago ni Chris, kabaryo, habang nakatalikod siya sa akin. Dinurog niya ang puso sa kanyang kamay na may mahaba na ring mga kuko. Lumingon patagilid itong si Chris at kitang-kita ko ang nagbago niyang itsura. Ang dating maganda at mahabang buhok ay naging magulo at naninigas. Ang dating maputing kutis at makinis na balat ay naging kayumanggi at nagkaroon ng mga ugat, at ang dating magandang muka ay naging mukha ng isang halimaw. Iligtas mo na ang sarili mo, Jerome. Malumanay ngunit garalgal at malalim na boses mula sa nagbagong anyo na si Chris. Dahil sa ginawa mong ito, Chrisette,
Isa kang traidor sa lahi at lalong-lalo na sa Panginoon natin. Kamatayan ang magiging parusa mo. Galit na wika ng kanyang ama. Habang marahan akong umaatras kabaryo, nakita ko ang minamahal ko na nakipaglaban sa mga kalahi niyang aswang. Tila sa kanya na nakatuon ang lahat. Batid ko ang angking bilis at lakas ni Chris na kahit sa inuwa ay hindi sumagi sa akin. Hindi ako makapaniwala na napakadaling pinipilas ni Chris ang mga katawan ng aswang. Kung ang mga aswang nga ay walang kalaban-laban kay Chris, papaano pa kaya ang mga ordinaryong tao tulad ni na Martin at mga kaibigan nito? Animoy isa kong kandila na tumirik at hindi na nakakilos pa nang biglang may humila sa akin. Hindi ko na inintindi kung sino yon. Basta tumakbo na lamang ako habang hawak ang aking kamay ng isang tao. Pahina na ng pahina ang mga naririnig kong mga pag-angil mula sa mga naglalaban ng mga aswang hanggang sa tuluyang natahimik ang paligid. Napasandal ako sa isang puno at isang sampal ang nagpabalik sa aking wisyo. Anong ginagawa mo dito, bata? Matapang na tanong ng isang lalaki na may malaking pangangatawan. Hindi ko man naipaliwanag ng wasto sa lalaking iyon kung bakit ako narito sa isla. May ideya na ito. Ayon sa kanya, si Cresset ang anak ni Emong na pinuno ng isang kulto ng mga aswang. Si Cresset din ang pinakamalakas na aswang sa kanyang angkan. Taon-taon din na nag-aalay sila at kinukuha nila ang mga biktima mula pa sa malalayong lugar. Teka, sino ho ba kayo? Tanong ko rito sa lalaki. Nagpakilala naman ito sa akin bilang si Abdul. Sa gabing ito raw sana ay susugod siya sa gagawing ritual ng pag-aalay ng mga aswang. Si Abdul ay isang antingero. Isang salita na sa mga palabas ko lang naririnig. Isa siyang manunugis ng mga aswang na nagmula pa sa bayan ng Masbate. Ayon pa sa kanyang kwento, ay noong nakaraang taon ay nabiktima ng isa sa mga aswang ang kanyang binatang pamangkin. Subalit huli na siya dahil bago pa man niya matuntun ang lugar ng kulto ay wala na ang kanyang pamangkin. Isang taon din niyang hinintay upang magkasalo-salong muli ang mga demonyo at nangako sa kanyang sarili na wala siyang ititira sa mga ito. At sa isang bagay din na kahinaan at magwawakas sa buhay ng mga aswang, ang batong itim. Agad naman akong napahawak sa kwintas sa pag-aakalang kukunin niya iyon sa akin. Ito lang ang bagay na magliligtas sa akin sa mga nilalang na iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mapapahamak na namang kabataan kagaya sa pamangkin ko. Wika ni Abdul na halatang may lungkot sa boses nito. Inabot niya ang aking kamay at ihahatid raw niya ako sa daungan upang makabalik na kung saan ako nagmula. Pero nais kong malaman ang kalagayan ni Chris. Bahagyang tumaas ang boses ni Abdul. Ano pa daw ba ang kailangan ko? At bakit nais ko pang balikan ng mga aswang? At sa palagay niya ay patay na ang kasintahan ko. Sa dami ba namang aswang ang nakalaban nito? Subalit malakas ang kutob ko. Nabuhay pa si Chris at alam ko na hindi niya ako kayang saktan. Nahihibang ka na ba, bata? Anong buhay ang inaasahan mo sa isang demonyo? Naiiritang wika sa akin ni Abdul.
Pumalag naman ako sa pagtawag niyang demonyo kay Chris dahil alam ko na kahit isa itong aswang ay may natitirang kabutihan sa puso nito. Sumagot naman na may diin si Abdul. Kaya ko raw nasasabi ang mga bagay na iyon dahil hindi ko pa daw nasisilayan kung gaano kasama ang mga aswang. Hindi na lamang ako nakipagtalo pa sa lalaki. Alam ko ang pinanggagalingan niya. Biktima ng aswang ang kanyang pamangkin. Pero nais ko talagang malaman ang kalagayan ni Chris. Hayaan niyo na po ko. Nasa akin naman ang bato. Nag-aalala talaga ako sa kasintahan ko. Wika ko pa noon kay Abdul. Bahala ka na sa buhay mo. Sige, bumalik ka na doon. Iritang tugon dito ni Abdul. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki habang ako ay bumalik patungo kay Chris. Samantala, habang ako ay naglalakad, hindi ko maiwasan ang makadama ng labis na takot. Papaano kung napaslang nila si Chris at pinaghahanap na ako ngayon ng mga aswang? Papaano kung natalo nila si Chris? Maaari na ba kaming magsama na may normal na buhay? Mga katanungan na sumasagi sa aking isipan. Sa katunayan, kabaryo, sa sandaling iyon ay nag-aagaw sa akin ang nais na makalaya o balikan ang minamahal. Inisip ko na baka may paraan o gamot upang mawala ang pagiging aswang ni Chris. Natatakot man ay nagpatuloy pa rin ako. Binaybay ko ang madilim na kalsada. Ang batong itim ang tanging sandata ko laban sa mga aswang. Hindi nila ako magagalaw habang nasa akin ang bato. Maya-maya pa ay may naririnig akong mga atungal. Natigilan ako dahil may nasipat ako sa unahan ng mga tao na kung tumakbo ay parang mga aso. Mga aswang ang paparating sa aking direksyon. Kaya naman bumalik ako at tumakbo nang biglang may bumangga sa akin at tumilapon ako sa talahiban kasama ng nilalang na iyon. Bigla itong umatungal na tila ba ay nasasaktan. Agad naman itong dumistansya sa akin. Nakayuko ang nilalang na parabang ayaw niyang makita ko ang kanyang itsura. Base sa pananamit nito, ay si Chris pala ang bumangga sa akin. Chrisette? Tanong ko dito. Bakit ka pa bumalik, Jerome? Tugon niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko matiis na iwanan siya. Sabay kaming nagpunta sa isla. Sabay din kaming aalis. Subalit ipinagtabuyan ako ni Chris. Hindi daw magiging normal at tahimik ang buhay ko kapag magkasama pa kami. Kung makayanan man namin ang pagsasama ng isang aswang at isang tao, ay ganon din kaya para sa mga magiging anak namin? Natanong ko sa kanya kung bakit ba siya naging aswang at may gamot ba dito. Ayon kay Chris, ipinanganak siya sa mundo dala ang purong dugo ng aswang at hindi ito isang sakit na may lunas. Isinilang na siyang aswang. Mamamatay siyang aswang. Dagdag pa ni Chris, ni minsan ay hindi nawala ang pagiging aswang niya. Ang mga kagaya niya ay natuto ng makisalamuha sa mga tao, mamuhay ng kagaya sa mga tao, ngunit iwas pa rin sa mga bagay na maaari nilang ikasira o ikamatay tulad na lamang ng mga asin. Hindi rin totoo na gulay at prutas lang ang kinakain niya. Sadyang umiiwas lamang siya sa mga pagkaing may asin dahil ang totoo, sa karne at dugo ng tao siya nabubuhay. Kaya din hindi na natagpuan ang mga bangkay ng nawawalang estudyante dahil kinain na ito ni Chris at ang mga natira ay itinapon niya sa dagat.
Napahawak na lamang ako sa aking ulo dahil sa mga revelasyon ng aking nobya. Pumunta tayo sa simbahan. Humingi tayo ng tulong sa pare. Ani ko sa kanya habang umiiyak. Isa akong halimaw, Jerome, at iyon ang katotohanan. Hindi ako tao. Mariing tugon sa akin ni Chris. Magsasalita pa sana ako, ngunit sumenyas ng katahimikan si Chris at pinakiramdaman ang paligid namin. Nandito na sila. Jerome, kapag kinakailangan, wag na wag kang mag-aatubiling ibagsak ang bato sa lupa. Abiso nito sa akin. Ilang segundo pa ay narinig ko na ang may hinang atungal ng mga aswang sa paligid. Jerome, tumakbo ka na. Sigaw dito ni Chris. Bigla niyang sinunggaban ng aswang na malapit sa aming lokasyon. Tumakbo ko ngunit hinabol naman ako ng mga aswang hanggang sa napalibutan na nila ako. Nag-aalangan naman silang lumapit kaya puro paninindak na lamang ang kanilang ginawa. Nang biglang sumunggab sa kanila, itong si Chris at isa-isa niya itong tinalo. Duguan at punit-punit na ang damit niya. Halata na rin ang pag-inda niya sa mga sugat na natamo niya sa kanyang katawan. Hanggang sa awa na lamang ang aking nagawa dahil hindi ko pwedeng hawakan ang aking kasintahan. Nakakatawa ka, bata. Bumalik ka para sa aswang na yan. Biglang sambit dito ni Abdul. Umangil naman si Chris at pumorma na susugod ito. Pinigilan ko silang dalawa, ngunit mortal na magkaaway yata talaga ang antingero at aswang. Nagpangbuno silang dalawa at saksing buhay ako sa nagsasalpukang mga nilalang. Malakas pa rin naman si Chris, ngunit hindi naman nagpapatalo itong si Abdul. Walang nakinig sa pakiusap ko hanggang sa tila dumagundong ang lupa. Nasipat ko ang napakaraming aswang sa pangunguna ng pamilya ni Chris. Dito na tumigil ang dalawa. Hinila ako ni Abdul at pinagkubli sa puno. Ang dating magkatunggali ay magkasama na ngayong nakipaglaban sa mga aswang. Napapaluhan na lamang ako, kabaryo, sa tuwing tumatarak sa katawan ni Chris ang mga kuko ng aswang. Subalit patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang aking mahal. Simula noon hanggang sa ngayon ay ipinagtatanggol pa rin ako ni Chris. Kahit pa sa sarili niyang kadugo. Hindi biro, kabaryo, na ang ama at ang anak ay nagpapatayan. Nagpalitan sila ng mga kagat, kalmot at suntok. Isang napaka-imposibleng eksena ang nakita ko sa gabing iyon. At nasa aking kamay ang kaisa-isang bagay na tatapos sa kanilang lahat. Pero pati si Chris, ang babaeng pinakamamahal ko, ay mawawala rin sa akin. Nang napabagsak na si Chris ng kanyang ama, mula sa kanyang likuran ay sabay na tumarak ang mga kuko ng kanyang dalawang kapatid na lalaki. Kitang-kita ko, kabaryo, ang pagtanggal ng napakalaking laman mula sa likod ni Chris. Sa dami ng aswang ay napangibabawan na silang dalawa. Bumagsak na rin si Abdul hanggang sa sumigaw na itong si Chris. Jerome, ngayon na! Matinding sigaw ng aking kasintahan at kasunod nun ay ang pagtarak ng kamay ng kanyang ina sa dibdib nito. Natigilan si Chris hanggang sa inugot ng kanyang ina ang mismong puso ng kanyang anak. Alam ko ng mga sandaling iyon ay katapusan na ni Chris.
"Bata, ibagsak mo na!" Sigaw rin ni Abdul habang pinagtutulungan na siya ng mga aswang. Dito ay agad kong pinigtas ang bato sa kwintas. Inihagis ko ito pataas. Huminto ang mga aswang at napatingala. Tumingin sa akin ang ina ni Chris at nagbadyang sumugod. Ibinato naman ni Abdul ang kanyang punyal at tumama sa hita ng aswang dahilan upang mapasubsob ito sa lupa. Naghihiyawan na lamang ang mga aswang hanggang sa bumagsak na ang batong itim sa lupa. Dahilan upang bumagsak rin ang mga nilalang at agad na nangisay. Tila mga boses sa purgatorio na walang hanggang pagsisisi ang narinig ko, kabaryo. Umangil ng matindi ang mga aswang hanggang sa unti-unting naagnas ang katawan nila. Samantala, nakahandusay na itong si Chris at nakangiting nakatingin sa akin. At di na rin nagtagal ay nabura na siya sa mundo. Napaluhod na lamang ako na umiiyak. Paika-ika naman si Abdul na lumapit sa akin. "Sadyang may ipinagtagpo, ngunit hindi kayo nakatadhana. Tapos na, bata. Malaya na si Crisette at sana palayain mo na rin ang sarili mo sa bahaging ito ng iyong buhay." Wika sa akin ng antingero. Magbubukang liwayway na nang makarating kami sa daungan ng mga bangka. Tulala pa rin ako at hindi makapaniwala sa mga aking nakita. May kinausap na bangkero si Abdul at mag-isa akong inihatid nito sa Romblon. Nagpaalam sa akin si Abdul at sinabing wag na akong babalik ng Sibuyan. Sa kalagitnaan ng aking paglalawi ay nakapako sa aking bulsa ang batong itim. Hindi ko na namalaya na ibinalik pala ito sa akin ni Abdul. Kinuha ko ito at tiningnan. Ito ang aking nagligtas sa akin sa kamay ng mga aswang sa tulong ng aking kasintahang si Crisette. At sa mismong sandaling iyon ay kakalimutan ko na ang lahat ng mga masasamang alaala, pati ang mga bagay na konektado sa pangyayari. Ang tanging mananatili na lamang ay ang alaala na minsan sa aking buhay ay umibig ako sa isang aswang. Tumayo ako at ibinato ko ang batong itim sa gitna ng laot. Kasamang lumubog ng bato ang mga nakakapangilabot na karanasan ko sa isla ng Sibuyan. Nakabalik na ako ng Maynila. Kinuha ko ang mga natitirang gamit sa inuupahan ko. Hindi ganoon kadaling limutin ang mga pangyayari. Masakit, nakakatakot at nakakapanghinayang. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung makakatagpo pa ba ako ng matinong babae o baka isa na namang kakaibang nilalang. Hindi ko tuloy alam kung anong klaseng pagpapaliwanag ang sasabihin ko sa aking mga magulang. Dala na rin ng matinding pagod. Kahit tanghaling tapat ay nakatulog ako, kabaryo. Gabi na nang ako'y magising. Bandang 7:00. Bumangon ako upang maligo. Paghubad ko sa pantalon ay may nakapa akong isang maliit at pahabang bagay mula sa kabilang bulsa. Nalaglag pa ito ng hugutin ko. At sa pagpulot ko sa bagay na iyon ay bigla kong naalala. Minsan na itong pinakita sa akin ni Abdul. Kung may batong itim ka, heto naman ang panlaban ko sa mga aswang. Pangil ng kalabaw. Wala akong ibang nais kundi tapusin ang lahi ng mga aswang na pumaslang sa aking pamangkin at mamumuhay na ako ng tahimik
wika ni Abdul habang nasa kakawiyan kami ng mga oras na iyon. Dito tinitigan ko ang bagay na iyon. Ibinigay pala ni Abdul ang kanyang mutya sa akin. Pero bakit? Wala akong plano na tumugis ng mga aswang. Nawalan na ako ng ganang maligo. Binala ko na ang magligpit ng gamit upang makauwi na ako sa Baguio. Nang matapos ko ng may ayos ang mga gamit ay umupo muna ako sa gilid ng higaan habang tinititigan ko ang mutya ni Abdul. Hanggang sa may kumatok ng pinto. Inisip ko na baka ang landlady na iyon. Mas mabuti upang hindi na ako pupunta sa bahay niya para ibalik ang susi. Sa pagbukas ko ng pinto ay aksidenteng nalaglag ang mutya at dumapo ito sa paa ng matandang babae. Laking gulat ko na lang dahil napatalon ang matanda na tila napaso sa mutya. Sumampa ito sa terasa. Lumingon sa akin na galit at umaangil. Bigla itong tumalon mula sa ikatlong palapag pababa. Huli ko na lamang napagtanto na malamang isang aswang ang babaeng iyon. Mabuti na lang may mutya ako dahil kung hindi, agad kong pinulot ang mutya at nagmadali nang umalis. Nawala na rin sa isip ko na ibalik pa ang susi. Nagtungo agad ako sa terminal ng bus papuntang Baguio. Habang nakaupo ako sa terminal, napakaraming tao ang katulad ko na naghihintay ng biyahe. Inilibot ko ang aking paningin sa mga tao. Iniisip ko kung ilan kaya sa mga ito ang aswang. Para bang napapraning na ako ng mga oras na iyon, kabaryo. Lumipas pa ang ilang oras. Sa wakas ay nakauwi na ako ng Baguio. Idinahilan ko na lang na hindi ako tanggap ng pamilya ni Chris. Kaya naman nakipaghiwalay na rin ako. Alam ko na hindi sila kumbinsido. Pero mas mahirap kung ipapaliwanag ko sa kanila ang totoong nangyayari sa isla ng Sibuyan. Lumipas pa ang ilang buwan, maging ang mga taon. Nagpursige ako sa pagtatrabaho hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa tulong na rin ng kapatid ko. Alam mo, kabaryo, kahit na sa ibang bansa ko ay sariwang-sariwa pa rin sa akin ang karanasan ko kay Chrisette. Ilang babae rin ang nakilala ko. May ibang lahi at may mga Pinay. Pero isa lang ang unang sinisigurado ko sa bawat nakikilala. Dapat silang kumain sa pagkain na ako mismo ang nagluto. Masaya na ang buhay ko sa Canada, kabaryo. Sadya nga lang na may mga pagkakataon na sumasagi sa isipan ko itong si Chrisette. Isa rin siguro kung bakit ako swinerte sa buhay. Dahil sa mutya na bigay ng isang estranghero. Sayang nga lang, kabaryo. Dahil hindi niya nasabi ang eksaktong lugar sa Masbate. Nais ko sanang pasalamatan si Abdul sa kanyang tulong na ginawa noon. Sa lahat ng ito, kabaryo, isa lang ang natutunan ko. Hindi lang tayong mga tao ang naninirahan dito sa mundo at sigurado ako dun. Sadyang iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, mga kabaryo. Ang pinakamalakas sa kanilang angkan na si Chrisette ay nagawang kalabanin ang sariling kalahi para lamang sa pagmamahal niya kay Jerome. Samantalang si Jerome ay binalikan pa niya itong si Chrisette sa pag-aasang mababago pa ito sa kabila ng panganib na kahaharapin niya. Ito ay nagpapakita ng isang tapat na pag-ibig.
Ilan na lang kaya ngayon ang gagawin ang lahat para sa tunay na pagmamahal? Kayo mga kabaryo, anong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw?